Totoo yun. Totoo yun. Iba klase. At walang Google nung panahon niya. Ang dala-dala ni Carney Barón, almanac at saka libro, encyclopedia ang dala nun. Hello guys! Ako po si AJ Tagabes. Welcome to my YouTube channel. Subscribe sa AJ's World. At dito po sa Ortigas Extension C5. As I said, Pasig kung hindi ko City. masasagot yung tanong mo, mabibigyan kita ng uwi kang nakangiti pa rin. Yan. Nung umpisa, ngayon kasi may Google, cheese, madali lang yun. Nung panahon ni Carney Barón, merong waiting time. Habang naghihintay, nakakapag-research. But because we stock knowledge, because we're doing it for such a long time, maraming stock knowledge ka. Kalabat itong living encyclopedia. Pag tanong ka ng biglaan, masasagot ka ng chief. Bakit pa lang Philippine? Hindi natin natanong eh. Hindi, may power bakit siya. pinag-aralan niya kasi yung pyramid power? Again, based on Eric von Daniken, yung Chariot of the Gods, May power siya, di ba? Yung nakaka-heal. Nag-harness ata ng energy yung gano'n. at saka yung blade, pag nilagay mo na sa ilalim ng pyramid, You know, yung pyramid. ito naman ay pinag-uusapan natin dahil naisulat lang. Pero hindi ako naniniwala. Ako, born again Christian ako. Naniniwala akong tunay na kapangyarihan ng Panginoon sa kanya. Pero dapat aralan niya. May power na pyramid power. Pinauso ni Carney Barón. Yun. Si Carney Barón ang nag-invento. Sinusot yun sa ulo. Parang yung pampatalino, pampawala ng pitong herbs na makakapagpagaling sa'yo. Siya nag-invento. Ang nagpasikat ng pyramid power ng panahon namin, 1970s, John Midnight. Yung toning. Lalagay mo yung baso ng tubig sa ilalim ng pyramid, tapos gagano siya. Si Johnny Midnight na nagpausap yun. Parang DC antenna. Baron Antela pala. Oh. Ang ginawa ng ABS-CBN, inano nila, they embraced it and then pinamigay ang Baron Antela para lumakas ang signal sa mga suburbs. Kasi mahina tayo sa suburbs naman. Matalino sa GMA, pag sa channel Pero 7. effective yun yung baron ng Lakas ang tela. linaw eh. Effective Pero kasi pag channel 2, wala. ang gusto kasi rabbit Ulan ang makikita mo. Baron Antela. Ay, maririnig mo. Saka yung Kasi sa Golden suburbs, Gray. mahina yung torrent ng ABS. Di ba? Abot sa suburbs. Pinamimigay halos sa suburbs. Pinibenta ng palugi para lang magkaroon ng signal. Hindi ba kayo hindi yung usual na alam mo yung tao? Si Carney Barón ng buhay pa yun. Lagi na yun, nagdala ko joke na pwede sa museum. Pag nakasalubong ka niya, namimigay po yun. Yan ang tao talagang mahal na mahal ABS-CBN. Ang usual point of course. Ano pa naman ako? He was watching Manny Pacquiao fight. Pinatake sa puso. Pero may edad na. Hello guys! At dito po sa Rosario IPI, Pasig City. Late 60s. Ano fight? Natalo pa siya. Marquez yata yun. I-research natin, January 23. I think Marquez, naglaban ni Marquez. But I know it was in Manny Pacquiao fight. But he was not sick. Nag-live si Carney Barón. Was very siya. Kurang tagal niya sa radyo eh. May time na umaga siya, may time na panggabi. Hapon. Gabi. Hapon. Weekend. Knowledge power. Doon pinatol sa knowledge power na pinag-isa ko siya sa ABS. Pero ang style nun, parang knowledge power pero in action. Kaya ako nakikinig ng knowledge power. Once in a while, merong magtatanong ng kabalusubasan. Sino yung merong pinakamalaking titi, di ba? Alam mo, sagot ni Carney Barón. Okay, kadalasan yan, ano? Carney Barón, ano po ba ang square root of 2 times 75? Yan. Ang sagot ni Carney Barón, ikaw, talaga assignment mo yan. Oo, baka assignment mo yan. Assignment mo yan. Mag-aral ka. Assignment mo libro mo, at huwag mo akong tanongin, ha? Okay. Sa kayong philosophy yung gano'ng karaming bitbit sa langit. Isa Oo. tinatanong siya na gano'n eh. Pero may sagot ang dami ng between sila. Ang dami ng between sila ay 1 billion people. Ang katumbas niyan, in human terms, yan ang dami ng bituin, ng buting ng buhangin sa lahat ng beach sa buong mundo na pinagsama-sama. 1 billion people. Yan ang dami ng bituin sila. Ganyan karami po. Hello guys! At dito po sa Rosario, Pasig City, Bigyan traffic. siya ng number, 2 billion ganyan. Tapos sabi ng Lucy na, totoo ba? Eh di bilangin mo.
Pacquiao Morales 2. Second. Pucha, panalo si Pacquiao dyan, nakabawi siya. Oo. Pero naalala ko na galit si Ernie Baron dati, may naalala ko. Sabi niya, bago pa lang mag-show, sabi niya, sana po huwag niyo na pong itanong kung sino naka-imbento ng telepono. Ang naka-imbento po ng telepono ay si Alexander Graham Bell. Tapos may tumawag, yun ang tanong niya. Sino naka-imbento? Ang kulit eh. Pero nung 1970s may joke tayo tungkol sa World War, di ba? Pwede may mga non-political joke dito. Oo naman. Nagmumura kayo dito, no? Nung 1970s ka nabuhay, Chief, kikita ka naman sa field. Pagka busy, ano ka lang? Oo. Di ba joke natin yan? Di ba joke natin? Baka makancel tayo rito, Chief. Safe to, safe. Ikaw lang. May tanong ako kay Kuya Kim. 1970s joke yan, Chief. Ginagawa ko yun eh. May tanong po ako Kuya Kim kasi di ba may recent accident kayo. Parang ano po yung nabibigay sa inyo ng ride? Parang kasi ngayon nagmotor kayo ulit papunta rito eh. Parang ano yung nabibigay sa Nakaka-ride inyo? ako ngayon. Ang ride ang nakakita, Chief. Yung dasal ko nga the Lord yun sa gusto bang mag-irit. Gusto mo yun. Hindi na, pinagaling na. Hindi nakaka-ride ako. Riding is my therapy. Riding is my quiet time. Pag naka-motor ako, nagdadasal ako, Chief. I listen to worship music, I pray to the Lord, I talk to Him. Not only that, I'm able to fellowship with other riders as well. I meet at least 25, 30 people every single day. So, ang daming traffic light. For the past 10 years, araw-araw, I decided from this day onwards, I will ride my motorcycle every day. So, nakamotor ako every day. Rain or shine? Rain or shine. Masarap na yung rain. Anong daily drive nyo na anong motor ang ginagamit? Binenta ko lahat ng kotse ko. Isa na lang ang kotse ko dahil na-sponsor ko isa. Dahil binigay. Pero Hello guys, andito po sa Rosario, Pasig City. So, Traffic. niro-rotate ko. Ngayon, ang dala ko ngayon, yung binigyan niyo ako ng masarap pong gumest dito sa Full Pulse, mga Full Pulse fans. Pagdating ko po dito, maludo sa akin yung mga security guard. Binigyan po ako ng parking sa harap po ng lobby. Ang dala ko ngayon yung it's called the 1997 Harley Davidson Old Boy. Kumbaga, it's a modern bike kasi 1997, relatively, pero ang forma niya parang 1940s na natin. Parang vintage. Harley Davidson, mahal yan. Start mo Sa Spotify. Springer and front end. Ang itsura niya, vintage. Paborito ko yun. Nag-gentleman's ride ka rin ba? O si Mark Lakay, Bayo mo. Meron sa May 18. No, May 18. Alam mo yung pinakaunang gentleman's, si Mark, kasama ko yun, siya ko yun na aming kaibigan sa Distinguished Gentleman's Ride. At lagi yan ang ride na nakasuot ka ng tuxedo, tapos formal, but you ride for a cause. And normally, every year, ang cause niya maraming ng lalaki. Either prostate cancer, yung mga sakit ng lalaki. Maraming lalaki ng prostate cancer. Ikaw ba, Kuya Kim, lahat ng mga pagbabago sa sarili mo? Kasi pati, physical. Naging fit ka talaga eh. After ito nung nangyari sa yung stroke. Ito yan. Wow, Makati Public School students. Ilang beses ko ito. Password. Pagkatapos ko gusto, I break. At pinagaling mo ako sa stroke ko. Fit as kid again. Ang marathon runner. Kaya, tinupad ko, Chief. Tinupad ko. After 1 year, naging marathon runner ako. Around my first 42 kilometers. And then after 2 years, naging triathlete ako. I did my first half Ironman. On the 3rd year, I was ready for my first full Ironman. First full Ironman. Yan, 2 kilometer swim, 180 kilometer bike, 42 kilometer run. Ready na ako. Na-paralyze ako, Chief. Paralyze ako. Kamay ko, hindi ko magalang. May interception. Stop. Sabi ko, stroke ko. Stroke ko. Parang naiipit lang. Kinabukasan, takbo ako, mahaba, 36 kilometers.
yung pa ako. Dito ba galang? Nakabukay yung Nagpas ng ano. nag-reach. Sa forward pa ng Parang balik na mo. Diretso ko sa isa. Nalaman ko, sinabi sa akin na yung sakit na nakaka-rare, ang tawag ay Guillain-Barré syndrome. It's an autoimmune disease. Ang symptoms na mag-paralyze. Yan ang kinamatay ni Julie Vega. Guillain-Barré syndrome. Nandun na naman ako sa ICU, sabi ko, Lord, ano ba? Nung na-stroke ako, sinabi mo sa akin, gagaling ako. Gumaling ako. Ay, naging ano ako, naging athlete of my, at the peak of my athleticism, my fitness, it made me paralyzed. What is it? Nalaman ko. Ang motto kasi ng Ironman, I can swim, I can bike, I can do anything. Eh, hindi ko magalaw ang kamay at pa ako. Anong I can do? I cannot. Then I realized, atin ko tinanggap si Jesus Christ. At alam ko, si Jesus Christ, pinapatawad tayo sa mga bastos na joke natin. Mahal kayo ni Lord Brad. Ito, isipin nyo, Kuya Kim, sa lahat ng sinabi namin sa show, binless kami ng studio, binless kami ng beautiful partners, and then also mga partners sa At alam naman po ni Lord na ito po'y character lamang. Hindi, kami, oo. Ewan ko sa'yo. Meron akong personal relationship po. No, but you know what? Seriously, no, what will save us is not religion, not good works. It's really the personal relationship with Jesus Christ. Ikaw ang siyang kaibigan, ikaw ang siyang Lord and Savior. It's not your good works. Babait ka eh. Whether you like it or not, babait ka eh. Kasi sinusunod mo siya eh. Pero hindi yung kabaitan mo magdadala sa'yo sa langit. Magdadala sa'yo sa langit yung pananampalataya mo at paniniwala mo siya. And then you will overflow with good works kasi napaka-thankful mo. Na binigyan ka ng studio, binigyan ka ng 7 years na full pulse, because you're so grateful, babait ka. Kuya Kim, ito bang nangyaring transformation sa iyo? Specifically sa religious life mo. May mga kaibigan ka ba dati na tumiwalag sa iyo? Marami rin naman ng mga maraming magandang. At maraming mga nag-spot at banggap din sa Saan naman dyan si Mark Lakay? Born again smart. Born again. Pero bakit sila tumiwalag na hindi mo kasi dati yung kaibigan? Marami kasi. When you accept Christ, maraming taong kinakabit. Naguguluhan. Pag tinanggap kasi si Jesus Cristo, sabi nga, the way to salvation is narrow. The narrow way. At ayaw makita mo naman. Kailangan mo bakit takang pag inaalala nila, kung nakikita ka, ay, di siya. Nire-ridicule ka rin ka dahil dito sa Pilipinas. Madalas. It's very hard to be a Christian as we do. Dahil karamihan ng sama natin, ang boss natin, hindi tanggap. Paano yun? Kaya may gagawin ka na pagkasama sa trabaho yung will violate o ano Hindi lang people, and pag nakikita mo social media, para umpisa pa lang, matanggalin mo. Hindi ka nagiging. May isang nanonood ng TikTok na sabi, oh, si Kuya Tim mo. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. The rest, Ortigas Extension. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Wala nang Twitter. X, and subscribe. And to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Pero ang galing, Kuya Kim, from hearty laughs to really hearty... At natapos, Oh, with a very, very good note. Yun Very naman good talaga note. ang lagi namin. Alam mo, konting trivia lang din, Kuya Kim, ang isa sa mga gusto din namin makita si Bo Sanchez, yan, sila Francisco. nakahaluan din naman ang nakakatawa. Oo. Pero pasok pa rin sa Baka pwede natin mag-visit doon sa Holy Week episode.
O baka pwede si Kuya Kim na rin. Oo, ayun naman ang usapan na. Pag dito kayo kami naman magigis sa show nyo. Basta lahat ng mga i-guest ko, sige, i-guest ko kayo. Kasi lahat ng guest ko pwede din. Di ba? Maraming salamat. Tapos naman, hindi lang trivia yung tinuturo niya. I mean, life lessons, spirituality. That's really nice. I really appreciate it. Kanina ka paano na? Hindi siyempre kasama sa trabaho. Kaya laging ma-realize ng mga namin, listeners namin, laging bitin kasi sobrang daming pang pwedeng pag-usapan. Kaya sana Kuya Kim, bumalik ka ulit dito sa Tapos na ba tayo? Opo, tapos na. Hindi na to recorded. Recorded pa rin din. Ay, masabi ko na isa to sa pinakamasayang episode namin. Saya. Thank you. Thank you, man. Isa pa lang yan. Kuya Kim, yung pwede makitanong to, bakit ka lumipat sa action? Ina-approve sa Dasangyan. Moving to GMA7 is going to maximize whatever happened. If I had stayed sa ABS-CBN, alam ko, sinabihan ako, pwede. I think too much more. Pero hindi ko sinasabi na pinawala ko sa loob sa even ang laki. Naging Kuya Kim si Kuya Kim because of all the breaks that my 17 years in ABS-CBN has given me. And I'm really thankful for that. But I moved on because I could maximize even more because GMA7 gave me the opportunity to maximize. To reach much more. So, No hard feelings at all. Wala naman. Hindi ko kasi. So, shoutout sa ating mga patrons dyan. Jonel Savi, Kevin M. Legimar Candaza, Reverend Cabrera, Kyle Trofeo, Hannah Jane Padua, Teresa Buenafe, John Reyes, Josephine Lara, Jerome Angeles, Eros Lumaki, Angelo Taniedo, Abby Mundano, Rederick Garcia, Jennifer Palaming, Hi guys, Juan andito po sa Tenosa, Live Homes. Minal, Mark Live Homes Pasig City, Live Homes. Santos, J. Villamayor, at LJ Patagao. Wala Hindi na pa nga natin na pag-usapan ng dating ni Kuya Kim. Teka muna, dahil bumati ka, may fans kayo na gusto mo pabati dito. Walang problema. So, ito ha, sabi niya, galing kay Jerry's Aguila, at ibati lang po si Vince Quijada, isang fan ng Cool Pals, at ang kapatid niya na si Micey, na palagi mo nakikita. At isama ko na rin daw si Draco at si Baker, na fans din ng Cool Pals. Maraming salamat. Vince Quijada, Mikey. Utang na ninyo. Alam nila. Yan ang hihilaw sa amin. Yan ang hihilaw sa amin. Ito kaya nagpapabati, alam nila. Ganun. Kaya pala nagpapamura. Ito, idadagdag ko lang sa kasi yung classmate ko, nag-fishing sila sa Zambales. Tapos yung bangkero daw nila, Cool Pals. Ha? Oo, ito si Kelden. Nakakanta tayo. Oo, pinapakinggan daw nila habang nag-fishing, Cool Pals daw na episode. Oh, binabati ko si Kel de los Santos, putang ina mo. Ingat sa mga Chinese dyan sa Philippines. Baka ang Cool Pals ang daan sa pagbibigay sa atin ng mga isla natin. Habang ilabas kayo, Pakinggan mo yung FM. Pero ayan, sana mapakinggan mo tong episode na to. Salamat. Pero Ito po pila po. Huling trivia. Alam niyo ba kung ano yung Cool Pals? Alam niyo yung medical term para sa Cool Pals? Sige nga. Ang medical term para sa Cool Pals na pinapaiwani dito ng pinimasabi ng Virtue ay smegma. At ang smegma ay ang accumulation ng dry skin na sa dulo ng male genital organ. Ito yung nagpapalasa eh. Ba't alam mo yung lasa? Teka muna, ba't alam mo yung lasa? Sa lahat sa amin, siya lang yung abot eh. Pero may dahilan yan. ano po ang dahilan ng smegma kung ito po ito binabang, ito po hindi na ba kailangan? Pag hindi nalabas ang ay smegma, madali lang. Paano?
necessary ang circumcision? Marami ayon sa mga medical items, ang circumcision actually sensitizes male genital. May napuputol na nerves eh. Hindi. Because naka-expose palagi yung Yeah. Spotify. Ay, panoorin lang. Spotify. Tikas na tayo eh. Spotify. Yeah. Lumabas tuloy yung guesting ni Nonong sa kay Victor. Exit. Play now in the Pokemon trading card game Scarlet and Violet, Destined Rivals. Bakit nga ba nakakapumi o nakakaganda ang sense of humor? Hindi ako naniniwala dyan sa Funny is the New Pogi eh. So tapos na ang episode. Sige, naniniwala ako, konti lang. Kailangan pa rin, may itsura ka pa rin. Hindi pwedeng funny ka lang, tapos pangit ka. Ba't mo nakaturo ko sa akin? Tapos paminsan-minsan may nagkakagusto sa akin maganda. Kahit mayaman boyfriend nila, pumapatol sila sa akin. Wow! Na-realize na din nila eventually na mas importante ang pera. Napakahalaga ang sense of humor sa relationship. Nung nakitrabaho na yung ko, gusto mong hindi na siya lagay sa bahay. Maingay naman ako sa bahay. Babay Otikas Avenue. Bye. Hearing is now in session in 3, 2, 1. Anong ito sa bahay? Welcome po guys ha. Na-miss nyo ba kami? Kasi na-miss din namin kayo. Sobra. O di po ba? Welcome to another episode of Your Honor. At sa kauna-una ang pagkakataon po sa pagkakataon lang na to ay hindi na mauulit. Wala kaming pinadalang subina. Bukod sa kinatamad na kami. Ay ano, sila